gabi sa atong tanan. Okay, pagandagan na karon, no? Sige lang. Sa Malay, grabe kayo, traffic, grabe kayo. But anyway, we are still very much thankful sa atong Ginoo na nakadaan time to be here tonight aron mag-worship sa Allah. So, let's start with a word of prayer. Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again, Lord, to come before you, to worship you, to lift up your name, and to praise you. Lord, we thank you for all your goodness, your faithfulness, your mercy, and your grace, and your protection to each one of us and our families. Lord, we thank you. Lord, as we continue our worship, as we ponder upon your words, Lord, we invite your Holy Spirit to fill our hearts and our minds and teach us, Lord, the lessons that you would want us to learn tonight by the study of your words. We commit everything into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, karon gabi, magklaro ba sa likod? Hayag ba? Nabasa na. So, ang atuang message tonight would be about service and sacrifice. Study nato, it will be on Philippians chapter 2, last na ni, 25 to 30. Okay. So, kung nakahinunto mo, siguro last week na message ni Pastor Ned, Philippians chapter 2, 19 to 24. Sumpay ni 25 to 30. Si Apostle Paul na siya i-mention doon katao. So, katong 19 to 24, ang i-mention niya kung remember ninyo si Timothy. Ingon si Apostle Paul ito na iyang ipadala si Timothy dito sa Philippian Church. Aron makabalita po si Paul kung saan nahitabo siya. And then, ingon po si Paul dito na iyang i-confirm o iyang i-confirm kung isang klase na katrabaho si Timothy. I think ang pinaka-specific dito is si Timothy dili siya pareha sa ubang tao na ang benepisyo lang sa kaugalingon ang una-unaan na dili pareha daw kay Lord Jesus na ang laing tao gayud ang iyang unahon. Ingon si Paul na kani si Timothy ingon-ana na siya na tao. Means tonight, ang passage naman from 25 to 30 na po i-mention si Apostle Paul kung saan na po katao na kauban niya. Okay. So, I will read for you in 20 to 30. Philippians chapter 2 verse 25. But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. 26. For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. Indeed, he was ill and almost died, but God had mercy on him, and not only on him, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am all the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad and I may have less anxiety. Welcome him in the Lord with great joy and honor men like him, because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me. So, mali ang message ni Paul sa iyang letter to the Philippians about isa niyang kakauban sa pag-alagad sa Diyos. So, Epaphroditus. So, panagsara kayo na pagkalugong ka ng pangalanan. Most probably, dirila na na-mention sa Bible si Epaphroditus. Pero, kani siya tawana, although dili ni siya ka-well-known, pareha ng uban. Pero, daghan na atay mga lesson po ang tunan ikan sa iyang kinabuhi. Especially, as members of sa church. So, basically, mo na ang kuan ni Paul sa iyang mga
believers sa Philippians, iyahang sulat ni about Epaphroditus, kung unsang klaseng tao ni si Epaphroditus, nga angay nato siya sundot or emulate. Okay, a few words about Epaphroditus. Number one, originally si Epaphroditus, membro na siya sa Church of Philippia, sa Philippian Church, Philippi. Diba na imon si Paul during so verse 25, who is also your messenger whom you sent to take care of my needs. So si Epaphroditus gikan na sa church sa Philippi. Nagipadala nila dito sa Rome kay Paul para to take care of his needs. So most probably ang katong take care of needs ni Paul would be a care package na watakabaloon sa most probably kwarta, most probably mga gamit na kinahanglan ni Paul. Pero ang purpose yun ni Epaphroditus pag-adto kay Paul is isend yun siya sa ilahang simbahan. So messenger siya nito. Now, daghan po nito traditionally daghan nito na pagbalik ni Epaphroditus sa ilang simbahan, siya ay maong nagdala sa sulat ni Paul para sa simbahan, which is the book of Philippians na atong ginastadi karon. Philippians, the book of Philippians. So siya mismo ang nagdala sa letter ni Paul para sa simbahan sa Philippi. Muna na nahimong Philippians chapter, muna na atong binabasa. And then, na-mention po ni Paul dire na nagkasakit ni si Epaphroditus, seryosong sakit yun. Hapit siya nakabsat sa iyang kinabuhi. Pero sa mercy, sa kaluwi sa Diyos, o sa grasya sa Diyos, despair siya. Wala siya nadayunan. Because naghanap siya lesson na matundaan nato. Okay, so, tanaw na nato, kung sa mga lesson, what are the things we can learn from this fellow Epaphroditus? Nga pwede na itong kaayo ma-apply kayo sa atong simbahan. Hindi na maklaro akong i-highlight. Pero akong i-highlight ka rin. But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, number one, fellow worker, number two, and fellow soldier. Okay. Originally, Epaphroditus messenger. Mo ay nagdala sa care package gikan sa simbahan sa Philippi padung kay Paul. Pero pag-ulit niya, wala siya i-address ni Paul as ibalik na ko inyong messenger na siya i-additional. My brother, number one. Number two, fellow worker. Number three, fellow soldier. So, kung sa kaya pwede na tumatutan niya. So, si Epaphroditus, siguro pag gikan sa ilang simbahan, pag nato dito kay Paul, messenger lang siya. Pero sa kalugayan nilang nagkauban ni Paul, pagbalik niya, para kay Paul, dili na lang siya mere messenger, kung dili brother. So, huna-hunaan, kita siguro tanan na rin naman siguro brother. Wala man siguro only child sa ato. Huna-hunaan mo, when you think about your brother, kung sa klaseng relasyon na ano yun. Siguro ang brother is somebody whom you grown up with. Di ka sa gamay, tubo mo, siguro kung tako na siya na brother siya ang nagpaprotekta sa imo ha. Kung mamod na ni mo siya, ikaw ang nagpaprotekta sa iya ha. So in other words, ang brother is dili na basta-basta. Brother is suod kay na nato. Suod kay na nato. A brother is somebody who probably knows what your troubles are. Isa sa tao na bahog yun para di mo inunana ang brother. So, in other words, si Epaphroditus kakong dili na lang siya messenger na ipadala niyo sa ako. Igsuon na niya ako. So, inunana na niyo sa cross. Kung sa application, gusto ni Paul mahibalo sa ito. Kung takita po, diri sa atong simbahan, dili lang imon na kada Birnis lang tamuan mulikot ta diha, kanta ta kamay, maminaw ta sa wali, kay kulit. Kanya, huwag magaling nakabaloon sa ipangalan sa ubang tao diri. Hindi magaling siguro ta mo kung sa kung kinsa diri. So, asa man ang sense ng brother diya? Punta,
ingon ana ato ang pagtagal sa atong mga kauban sa simbahan as brother, di ba? Kasagaran uban simbahan ang tawag brother naman, brother sister na. Pero unta dili lang na lip service lang. Unta tinasing-kasing din mo yung kag brother. Kung nag-ibigsoon mo, pasabot, dili lang dili mo magkamustahay, okay. Pero kung naana sa gawas, kung kabalo ka na siya kinahanglan mo, kung kabalo siya na kay problema, as a brother, kung imong igsoon kabalo na kay problema at sa iyang buhaton, pwede mo ang isa sa imo nga, mamutan na kayo sa iyong mahimok para sa imo. Tingnan na po ang tanan. Because we belong to the family of God. We are supposed to be brothers and sisters. Nung tininuay yun na brothers and sisters, magdamayay yun tanan. Walang usa ka point siguro ni Paul, mahibalo niya sa church sa Philippi na kani si Epaphroditus ingon anak na siya sa kuha ng brother suod na bibig na ang bibig close na relationship magdamayay na bibig fellow worker kasi pasabot fellow worker kung kita kong tanan diri fellow worker ta yung pastor Nem, yung pastor Jen kung dili mo tanan trabaho ilaharam eh sila ba'y pastor kami lingkod lang diri katagal may minor wali ulit balik na po next week, dili ta fellow worker ko tatantanan sa atong pastor. Kung naasay mga buhatonon, na kaya na itong buhaton, na kaya ka matapang, anong di matapang? Fellow worker mo. So si Epaphroditus primero, pag ato dito, messenger lang, pero sa kadugayon nila ni Paul, kauban na siya ni Paul sa pagtrabaho, sa pag-alakad sa mga buluhaton sa Diyos. Siguro pag-preach sa gospel, baling si Epaphroditus, kung basig siya na po, nag-preach na po. So dili man siguro kita tanan preacher, pero siguro kita tanan, pwede mo. Uban kung kabalutag, may Bible study si pastor kung asa napita, kaya pwede ka mo uban, hindi. Fellow worker na, uban ka. Encourage na sa uban na itong mga extrovert. Kung tayo mga anak po ang ato ang attitude, dili lang tayo member lang diri nga Friday member. Yeah, next week na po ta member. Sunod na po week, Friday na member. Kung tayo fellow brother, fellow worker, o fellow soldier. Okay, kung parahon mo, ni-level up na from worker to soldier. Worker, ino nato, imagine nato ang worker, ino nato construction worker, na soldier, military. Naku kayo diferensya, ba? Construction worker, ang trabaho niya, di man siguro ino tayo peligroso. Unless ma-aksidente siya. Pero generally, hindi man peligroso. Pero ang trabaho sa soldier, delikado. Diba? Anytime, pwede na yung natabo. So in other words, ang soldier, kung ikumpara niyo sa worker lang, ang soldier mas lalong ang dulot sa soldier. Kung mas lisod na mga buhlatonon, ang soldier na mabuhat. Pareha na makipaglaban sa mga kalaban sa naso. Okay. So, unta kita po as member, dili lang mo na ang comfort lang atong pangitahon. Kung asay komportable ta, dito ta. Pero medyo lisod na ganita, trabaho na ni Pastor Nim, hindi na ako kasi may pastor. Pero si Epaphroditus, hindi siya na. As far as Epaphroditus is concerned, kauban sila ni Paul, hindi lang worker, kung hindi soldier. Mas ilisod ng nabunatunon, uban niya kung siya kay Paul. So, kung isummarize na ito from brother, fellow worker, fellow soldier, ang pasabutan niya, punta, dili lang ka membro sa Turil Evangelical Nirima. Friday lang mo lingkod, ulit. Next week na po lingkod, ulit. Mo-involve punta ka. Let's evolve. Mo-evolve ta from a simple member lang. Mahimo ta ko sa all-around member. Meaning to say, ang atong ugma sa atong kauban diri tinuod yun. Involve ta sa tanan. We try to interact, we try to get in touch with other members sa atong simbahan.
Kung na mga trabaho, maangay trabahoon, tabang kang tanan. For example, Sunday school. Kasi na may panahon Sunday afternoon, hindi ko mo ang dali. Partner mo ilang pastor Jen, pastor Mem, para mong alagad sa mga bata dali. Fellow worker mo. Pero kung may mga bulatunon sa simbahan na medyo lisod-lisod, gawas na sa imong comfort zone, pwede magyapon ta gawas na itong comfort zone. Na parehas o sa ka-soldier. I'm sure, di magtanang soldier, kung kapalo sila na igira, magdanahan din mo ito. No? Uban, alanganin man, pero maunahangin mong duty. Buhatong ginagin mo out of your comfort zone. Hindi ka pwede mo amal na, pwede ka lura, ito ito. No? So, imong anak. So, be an all-around Christian. So, siguro first, be a well-rounded person. Be a well-rounded Christian. To everybody, you are a brother, you are a fellow worker, you are a fellow soldier. Imagine mo no, kung kitang tanan, ingon anak ka. Kung sa mga klase at ang simbahan, grabe din siguro ang trabaho na ihatag sa Diyos at tuwa rin. Because everybody is involved, everybody love each other as brothers, everybody work together as fellow workers, and everybody sacrifice as fellow soldiers. 26. For he longs for all of you and is distressed because he heard he was ill. Indeed, he was ill and almost died, but God had mercy on him, and not only on him, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Pagbasa na ko anin mo, nakahuna-huna ako nga, medyo unusual ni si Epaphroditus. Kung pwede na itong ito, medyo may pagka-weird. Basahin mo ha. For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. Okay. Nagkasakit si Epaphroditus. Hapit na kapsat kinabuhi. Ang kaning balita, niabot ni dito sa ilahang simbahan sa Pilipay. Ang mga tao dito nag-uol para niya. Okay. Pero si Epaphroditus, tungkol kabalo siya ng mga tao nag-uol, mas nag-uol siya para sa mga tao na nag-uol para niya. For example, kasagaran, kung kita'y magsakit, ang mga tao na kabalo nagsakit siguro, ang ubang concern sa ato mag-text sa imo praying for you, ikaw ang kadawat, kasagaran ang attitude na ito, slipay kaya tanay na nag-pray sa ato. Prosulti daw po sa Tinoo. Kung na mo mag-text sa imo praying for you kaya nagsakit ka, concern kayo sa imo ikaw ba, mubuol ka, kaya nag-uol sila para sa imo? Kasagaran dili, no? Di man ka mag-uol sa ubang tao na nag-uol sa ato. Pero sa Epaphroditus, dahil pagkabalo niya ang mga tao sa iyang simbahan nag-uol para niya, siya na hindi nag-uol para nila. Kaya sila nag-uol para niya. You can see ang attitude ni Epaphroditus dili pang sarili. He was considerate for the welfare of other people. Kabalo siya nag-uol ang mga tao niya, nag-uol na yun siya para sa ibang tao na nag-uol para niya. So, considerate kayo siya sa ibang tao. So, that's another lesson na kinanglan nato i-learn kay Epaphroditus. Siguro naman, kanina verse, familiar pa kayo sa ato bago naman naabihan nato. No? In fact, naumunta yung message na ko last month niya, na-expose naman ko sa akong classmate nila COVID, so yung ko, di na lang kumuanhin. Kanina, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Dili lang pang sarili, pero mihon ang mga. Kaya kung si Epaphroditus pa, pang sarili lang, so lipay kay siya, kay daghang kay nag-uol para niya. Pero siya, ibanda niya ang kag-uol, siya mismo, mas nag-uol para sa mga tao na nag-uol para niya. Because he was concerned for the welfare of others,
other than his own welfare. So a very beautiful lesson for us to learn. Always be concerned with the welfare of others other than yourselves. Okay, last point. Ingon si Paul, therefore I am all the more eager to send him, balik na si Pablo dito sa ilaha, so that when you see him again, you may be glad, and I may have less anxiety. Welcome him in the Lord with great joy, and honor men like him, because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me. Okay. So, scholar ni Ingon, nga, giklaro ni Paul gani, nga, ingon din si Paul nga, therefore, ako siyang ipauli sa inyo hadiha, and so that malipay mo kung makakita mo niya. Hindi na ingon si Paul, welcome him in the Lord with great joy, and honor men like him. Nga ka na ingon si Paul, welcome him, mataga dito naman siya. Nakoy ubal nito nga pwede daw ma-misunderstand nila na si Epaphroditus ni balik. Kaya gusto sa mga taga-Pilipay na bilin lang ka dito, tabangi si Paul, ayaw balik diri. So mga i-klaro yun ni Paul gani na ako mismo ang gusto ibalik na ko siya sa inyo ha. Kaya mutuo ko si Epaphroditus daghan kay matabang diya sa inyo ha. Therefore, ayaw mo pagka-misunderstand na siguro kasi niingon mo nga itakasan ko niya diri na gusto din siya maulit dito. But welcome him and honor men like him. Nga naman, because he died for the work, he almost died for the work of Christ, and he risked his life to make up for the help you could not give me. Therefore, ang lesson there is, we should always look up, we should always honor people who serve and sacrifice for the work of the Lord. I'm not talking about ang mga pastor lang nato atong honor with welcome kay sila nag-serve and sacrifice tinuod. Pero as members of this church, kita po tanan on our own, we serve and sacrifice for the work of the Lord. So kitang tanan, we welcome persons like this. We welcome and honor persons like this. So welcome and honor people who serve and sacrifice for the work of the Lord. Importante kayo na siya. Kinahanglan tagaan nato saktong pagtulog o saktong pangkagad ang mga tao na nisilbi o sakripisyo sa mga wilohoton sa Ginoo. So, as an ending, kani akong i-share sa inyong tanan. Kung ang usa ka tao gihatag ang iyang kaugalingon for the sake sa ginharian sa Dios, daghan kayong tao mong benepisyo. So, kaning aning tao is worthy of honor. Ang iyang presensya mudala o kalipay sa atong tungon. In other words, mga taong nisilbi o ni-sacrifice for the work of the Lord, kinahanglan ato sila i-honor. Kaya ang ilang mere presence sa ato ang simbahan, muhatag sa ato ang kalipay. And therefore, imagine mo kung kitang tanan kung anak din ka ka-serious sa pagsilbi, sacrifice sa trabaho sa Diyos, ang kaning simbahan na makainom ka, dili yun siya kanang maluluoy na simbahan. Kung dili kaning simbahan, puno yun ni kayo kanipay. Because in our midst, daghan kayong tao, kabalo mo sacrifice, kabalo mo serve para sa ginharian sa Diyos. And that will bring joy to our church in spite of any circumstances. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you sa imong pulong, the life of Epaphroditus. Although he was a mere messenger when he was sent to Paul, but when the Apostle Paul sent him back to the Philippian church, he was already a brother, a fellow worker,
and a fellow soldier. And Paul even honored him because he sacrificed, even risking his life, and served the Lord well. And indeed, we are truly thankful for the life of Epaphroditus. And we pray, Lord, that unta ang lesson na learn mo tonight, we can apply it to this church so that amidst our church are people who truly serve and sacrifice for the work of the Lord. And that will bring joy to this church. Thank you, Lord, for your time. Thank you for being with us tonight. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa inyong tanan. Ngayong gabi, salamat sa Ginoo sa mga leksyon nga atong natunan. Ikan sa dua tao, no? Una si Timothy, Lastig, o karon kang Epaphroditus. Ang konteksto ana kay simbahan kita, no? Kung saan role sa matag usa o sa responsibility sa matag usa, isip kabahin o part sa body ni Christ. Muna naka-nindot sa mga teaching sa New Testament na build ni Jesus Christ ang church o daghan siya ng pagtudlo, atag siya og mga guidelines, mga teachings para makahabalo taon sa atong buhaton, gitawag pa sa Ginoo matag usa ka nato from the kingdom of darkness. He brought us into His kingdom, the kingdom of light. Kitang tanan na himong kabahin sa iyang harian, sa iyang pamilya, sa iyang simbahan. And then He has given us mga responsibilities. Ang mga example ni Timothy o ni Epaphroditus, nagalaong ng Ginoo makita. So, salamat sa Ginoo niya. Kung saan na ito, pag-apply na siya sa atong konteksto, sa atong simbahan. Siguro kung isgon ta about sa visitation, minister ta sa usa-usa, kung sa ako, no? Isa to gusto magpa-pray, isa to gusto magpa-bisita. Like for example, sa atong GC, once in a while na ay mag-kwadya, no? Magpa-pray. So, isa na ka pamaagi siguro, isa ka opportunity nga maka-help, maka-minister ta sa usa-usa. So, through prayer, through visitation, kung doon na may mga concern, kung gusto mo magpabisita, kung gusto mo uban mo magbisita. So, ako pasalamat ko sa Ginoo kay naka-result na tao Bible study sa grocery ni Sir Agong. Pero doon ako nga dili ko kaatuma tungod sa akong kondisyon. Bago lang ko take o antibiotic. Salamat po sa Ginoo kaya natay online ka doktor. Katawag x-ray ko kahapon, kuha na ko ang schedule, result ka na ng punta. Pagbasa na ako, numurang okay man, pero pagbasa niyo maglain mo ang resulta. So, pero okay lang, pinahagi sa grasya sa Ginoo. So, we can think ng other mga application nga atong mahimo in response in application sa mga messages ka atong nadunggan din ni. Okay, Philippians Church nila sa Agnes. So, pasalamat na sa Ginoo okay na katuon ta niya na para makahibalo taon sa buhaton, no? Isip ko na yung process ng simbahan. So, let us all stand as we
close our worship prayer. Lord, sa mga usapa, among panayag ang among hiniusan na pagdayo o pagpasalamat niya kanimo. Salamat Ginoo kay kada adlaw na among nabati, na-experience ang imong grasya, imong lugma. Salamat Ginoo sa pag-uban mo kanamo kada adlaw, paghatag kanamo og kaalam, maayong nga panglawas sa guidance kay imong gihatag kanamo og pagtagpo sa among adlaw-adlaw nga kinahanglan. Salamat sa kusog kay imong gihatag kanamo Ginoo. Tungod niana, anayan yung ka na simbahon o kanagahan Ginoo. Gani niya kami karong gabi aron mag-unite sa among mga kasing-kasing sa pagdayeg kanimo, sa pagsimba kanimo. Salamat Ginoo sa opportunity na gihatag kanamo. Kami nakaandi karon bisan dili maayong panahon, pero Lord, mo kami gitabangan na makaanhi, na makaabot karong gabi dinhi. Ug sa tanan Ginoo, nagpasalamat kami sa imong gitudlo kanamo karon Ginoo. Salamat Lord kay imong pulong available kanunay. Salamat kay faithful gud ka Ginoo, nagtudlo kanamo, nag-guide kanamo pinaagi sa imong pulong para masayod kami Ginoo, maghibalo kami sa angay nabubuhaton. Labi na gyud that we are part of your kingdom, we belong to your church, to your family. Lord, naghatag ka ni ining mga sa imong pulong Ginoo para kahibalo kami sa among buhaton. I-bless ka to Ginoo sa among mga kasing-kasing. Tabangin kami kung saan na mo to siya pag-apply Lord dili sa among simbahan para glorify ka, mahimaya ka, malipay ka Ginoo, magtanaw sa amo nga nagasunod gayon sa amo mga nag-apply gayon sa mga natunan namo dili. Lord, sa among pagtapos karon, bring us safely Lord to our destination sa among mga balay. Nagadigyod nga di maayo ang panahon Lord, ikaw mag-protect ka namo Ginoo from all harms and dangers, from all kinds of sicknesses, O Lord. So, salamat Ginoo sa matag usalya karon dinhi labaw sa tanan, ang bukang ipasalamatan kay niya ka Ginoo. You are in our midst, O Lord. Klaro kayong pulong that you inhabit the praises of your people. Salamat Ginoo sa iyong presensya. Kani nga experience na mo Lord, amo ni siyang i-keep sa among mga kasing-kasing. As we go out from this house of worship, we are recharged, we are refreshed, we are revitalized, O Lord, to face, Lord, any kind of challenges, Lord. And we are assured, Lord, of victory because we have you in our life, Lord. Thank you, Lord. We give you praise and we give you thanks. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Good evening sa tanan ng Ginoo.